Kumusta mga kamangingisda? May itatanong ako sa inyo. Alam nyo ba na ang pinakasikat na pain sa inyong lugar, yung sinasabing the best, ay maaaring ang mismong dahilan kung bakit umuuwi kayong bokya? Oo, tama ang narinig nyo. Yung pain na pinagkakatiwalaan ng lahat, baka yun pala ang sumasabotahe sa inyo. Sa episode natin ngayon, sasagutin natin ang tanong, dapat mo na bang itigil ang paggamit sa pinakasikat na pain sa inyong lugar? Manatili kayo dahil baka ang matutuklasan nyo ngayon ang maging susi para sa sunod-sunod nyong magandang huli. Kayo ba? Anong pain ang hari sa inyong lugar? At napansin nyo bang humihina na rin ang kagat dito? I-comment nyo sa baba. Bakit nga ba tayo kumakapit sa isang klase ng pain? Simple lang. Dahil minsan, naging mabisa ito. Siguro, yun ang itinuro ng tatay or lolo natin. Or yun ang nakita nating gamit ng katabi nating mangingisda na sandamakmak ang huli. Kaya mula noon, yun na ang naging go-to bait natin. Naging tradisyon, naging comfort zone. Kapag pupunta sa pamingwitan, hindi na nag-iisip, diretso bili o kuha na ng pin na yon. Ang problema sa pangingisda, ang comfort zone ay madalas na lugar kung saan namamatay ang pagkakataon. Lahat ng mangingisda sa isang lugar, iisa ang iniisip, iisa ang ginagamit. At yan, mga kasama, ang simula ng isang malaking problema na hindi natin napapansin. Unang-una, pag-usapan natin ang konsepto ng bait pressure. Isipin nyo na lang ang isang lawa o ilog bilang isang malaking kainan para sa mga isda. Ngayon, kung ang lahat ng naghahain ng pagkain ay iisa lang ang menu, ano sa tingin nyo ang mangyayari? Sa simula, syempre, kakain sila, magiging patok. Pero habang tumatagal, ang mga isda, lalo na yung mga malalaki at matatalino na nakaligtas na sa mga bingwit, ay magsisimulang magduda. Paulit-ulit nilang nakikita ang parehong pain, parehong amoy, parehong itsura. Sa kanilang isip, ang pain na yan ay nagiging sinonim ng panganib. Hindi na ito pagkain sa paningin nila, kundi isang patibong. Ito yung sitwasyon na kahit gaano karami ang isda sa ilalim, hindi nila papansinin ang pain mo dahil sa sobrang pamilyar na nito sa kanila. Ang paborito mong pain ay nagiging parang banderang pula na nagsasabing, "Huwag kang kakagat dito, delikado." Ngayon, isipin nyo naman ang talino ng isda. Huwag nating maliitin ang mga isda. Hindi sila basta-basta nilalang na walang memorya. Mayroon silang tinatawag na associative learning. Ibig sabihin, natututo silang iugnay ang isang bagay sa isang karanasan. Halimbawa, isang malaking tilapia ang kumagat sa isang bulate na may kasamang kawil. Nasaktan siya, pero nakawala. Ano ang mangyayari sa susunod na makakita siya ng parehong bulate na inilawit sa parehong paraan? Automatiko, iiwas siya. Hindi lang yon, ang stress at panic ng isang isda na nabingwit ay naglalabas ng kemikal sa tubig, isang alarm signal sa ibang isda. Kaya, yung isang isda na natuto sa masamang karanasan niya sa sikat na pain ay nagiging titser sa iba pang isda sa lugar na iyon. Kaya habang parami ng parami ang gumagamit ng pain na yan, parami rin ng parami ang isdang graduate na sa leksyon at hindi na kailanman kakagat pa ulit doon. May kwento ako sa inyo. Sa isang kilalang palaisdaan sa Laguna, may isang panahon na sobrang sikat ang isang brand ng pellets. Lahat, as in lahat ng mangingisda, yun ang ginagamit. Sa unang mga buwan, para kang namumulot lang ng isda. Bawat hagis, may kagat agad. Pero, lumipas ang isang taon, napansin ng mga regular doon, unti-unting humihina. Hanggang sa dumating sa punto na kahit ibabad mo maghapon yung pellets, wala nang pumapansin. Ang nakakatawa,
May isang matandang mangingisda na sinubukan gumamit ng tinapay na isinawsaw sa kaunting kape. Pinagtawanan siya ng iba. Pero sa pagtatapos ng araw, siya lang ang may huling malalaking isda. Ano ang aral dito? Ang mga isda sa palaisdaan na yun ay naging pellet proof na. Nasanay na sila, natuto na sila. Ang paggamit ng bago at hindi pamilyar na pain ang bumasag sa kanilang depensa. Ipinapakita nito na ang pagiging sikat ng pain ay hindi garantisadong mabisa magpakailanman. Isa pang anggulo ay ang scent overload o sobrang tapang ng amoy. Kadalasan, ang mga sikat na pain ay may malakas at partikular na amoy para maka-attract ng isda. Sa simula, epektibo ito. Ang amoy ay naglalakbay sa ilalim ng tubig at nagsisilbing tawag para sa mga isda. Pero kapag 10 mangingisda sa isang maliit na lugar ay sabay-sabay na gumagamit ng pain na may parehong matapang na amoy, ang dating attractant ay nagiging repellent. Nagiging chemical noise ito sa tubig. Naiirita ang mga isda sa sobrang tapang at hindi natural na amoy. Para itong tao na nasa loob ng elevator kasama ang 10 taong pare-pareho ang suot na sobrang tapang na pabango. Sa halip na ma-attract ka, masusuka ka, at gugustuhin mong lumabas agad. Ganoon din ang nararamdaman ng isda. Minsan, ang mas banayad at natural na amoy ang mas hinahanap nila, lalo na sa mga lugar na laging pinangingisdaan. Pag-usapan naman natin ang mga survivor fish. Ito yung mga isdang kampiyon. Sila yung mga malalaki, matatanda, at pinakatuso sa isang fishing spot. Sila yung target ng bawat mangingisda. Ang mga isdang ito ay nakaligtas na sa maraming bingwit, maraming patibong. Kabisado na nila ang bawat sikat na pain, bawat klase ng leader line, at minsan pati ang tunog ng pagbagsak ng partikular na plomo sa tubig. Sila ang mga profesor sa ilalim ng tubig. Kapag nakita nila ang paborito mong pain na malamang ay nakita na nila ng 100 beses, hindi sila basta-basta kakagat. Oobserbahan muna nila ito. Titingnan kung paano ito gumalaw, kung natural ba ang paglubog, at sa kaunting sinyalis lang na may mali, aalis na sila. Ang paggamit mo ng sikat na pain ay parang pagbibigay mo sa kanila ng exam na nasagutan na nila dati. Para mahuli mo sila, kailangan mo silang bigyan ng tanong na hindi pa nila nakikita. Huwag din nating kalimutan ng visual cues o mga senyalis na nakikita, lalo na sa malinaw na tubig. Nakikita ng isda ang pain mo, ang kawil mo, ang sinulid mo. Kung ang lahat ay gumagamit ng, sabihin nating, maliit na hipon na isinusuksok sa isang particular na style ng kawil, ang imahe na yan ay matatatak sa isipan ng mga isda. Hipon na may bakal sa gitna, panganib. Minsan, ang simpleng pag-iiba ng presentasyon ay sapat na. Imbis na isuksok ang buong hipon, subukan mong tanggalan ng balat o gamitin lang ang ulo. O kaya naman, gumamit ng mas maliit na kawil na halos hindi nakikita. Ang punto ay kailangan mong basagin ang visual pattern na kinasanayan na ng mga isda. Dahil kapag paulit-ulit na lang ang nakikita nila, natututo silang i-filter out ito bilang hindi natural at mapanganib. Kaya, ano ang unang hakbang? Ang unang hakbang ay ang pagtanggap sa katotohanan. Tanggapin na ang iyong magic bait ay maaaring nawala na ang mahika. Mahirap itong gawin, lalo na kung marami ka ng masasayang alaala kasama ang pain na yan. Pero kailangan mong maging tapat sa sarili mo. Tanungin mo ang sarili mo, nitong mga huling pangingisda ko, mas marami ba ang oras ng paghihintay kaysa sa oras ng paghila? Kung ang sagot ay oo, oras na para mag-isip ng pagbabago. Ang pangingisda ay hindi lang tungkol sa pasensya, tungkol din ito sa adaptasyon.
Ang mangingisda na hindi marunong magbago ng diskarte ay maiiwanan. Ang pag-amin sa sarili na baka hindi na ito gumagana ay hindi kahinaan, kundi simula ng pagiging mas matalinong mangingisda. May isang kasabihan o myth sa pangingisda. Mas maraming pain, mas maraming isda. Ito yung paniniwala na kung tatambakan mo ng pain ang isang lugar, mag-iipon ng isda doon at siguradong may kakagat. Totoo ito sa ilang sitwasyon, pero nagiging mali kapag ang ginagamit mong pain ay ang sikat na pain na kinasanayan na ng lahat. Isipin mo, nagtapon ka ng 1 kilong pellets sa iyong pwesto. Ang epekto nito ay parang pagpapatunog mo ng malakas na kampana na nagsasabing, narito ang pain na mapanganib. Mag-ingat ang lahat. Sa halip na ma-attract ang mga matatalinong isda, lalo mo lang silang itinaboy. Minsan, ang mas epektibong diskarte ay ang less is more. Isang maliit, kakaibang pain na tahimik mong inihagi sa tamang lugar. Walang ingay, walang anunsyo. Ito ang mas nakakagulat at mas nakakainganyo sa mga isdang nag-iingat. Dito na pumapasok ang alternatibong strategiya, ang pagiging unnatural or kakaiba. Kung ang lahat ay gumagamit ng bulate, subukan mong gumamit ng maliit na tipaklong. Kung ang lahat ay gumagamit ng hipon, subukan mong gumamit ng laman ng kuhol. Ang ideya ay bigyan ang isda ng isang bagay na hindi nila inaasahan, isang bagay na hindi nila naiuugnay sa panganib. Ang reaksyon ng isda sa isang bagong pain ay kadalasang isa sa dalawa, pag-usisa o agresyon. Dahil sa pag-uusisa, lalapitan nila ito at susubukang tikman. Dahil sa agresyon, kakagatin nila ito dahil territorial sila or dahil nakikita nila ito bilang isang madaling target. Sa parehong sitwasyon, ang resulta ay pabor sa iyo. Ang pagiging iba sa karamihan ay ang iyong pinakamalaking kalamangan sa isang lugar na high pressure o laging pinangingisdaan. Ang isa sa pinakamahalagang skill ng isang mangingisda ay ang observation or pagmamasid. Bago ka pa maghagis ng iyong unang pain, umupo ka muna at magmasid sa paligid. Ano ang mga insekto na lumilipad malapit sa tubig? May mga maliliit na palaka ba sa tabi? May mga nahuhulog bang bunga ng puno sa tubig? Ito ang natural na pagkain ng mga isda sa lugar na iyon. Ito ang kanilang daily menu. Kung makakapag-alok ka ng isang bagay na kamukha o kaamoy ng kanilang natural na kinakain, mas malaki ang tiwala nila na kagatin ito. Madalas, masyado tayong nakapokus sa kung ano ang mabibili nating pain sa tindahan at nakakalimutan nating ang pinakamabisang pain ay nasa paligid lang natin. Ang kalikasan mismo ang nagbibigay sa atin ng clue. Kailangan lang nating buksan ang ating mga mata at matutong magbasa nito. Magbigay tayo ng isang halimbawa. Sa isang ilog kung saan ang lahat ay gumagamit ng commercial dough bait para sa tilapia, may isang mangingisda na napansin na maraming puno ng aratiles sa tabi ng pampang. Ang mga hinog na bunga nito ay madalas nahuhulog sa tubig. Sa halip na gumamit ng dough bait, sinubukan niyang gumamit ng hinog na bunga ng aratiles bilang pain. Ang resulta? Nakahuli siya ng mga tilapia na mas malalaki kaysa sa karaniwang nahuhuli doon. Bakit? Dahil ang mga isda sa ilog na yon ay sanay ng kumain ng bunga ng aratiles. Para sa kanila, ito ay ligtas, natural, at masarap. Hindi nila ito pinagdudahan. Hindi nila ito inugnay sa kawil at sinulid. Ang mangingisdang iyon ay hindi gumamit ng magic bait. Ginamit lang niya ang kanyang utak at ang kanyang abilidad na mag-obserba ng kanyang kapaligiran. Ang paggamit ng bagong pain ay nagbibigay sa iyo ng element of surprise. Isipin mo ang isang isda na araw-araw ay nakakakita ng parehong bulate o hipon. Kabisado na niya ito.
Ngunit isang araw, may isang bagay na kakaiba ang lumubog sa harap niya. Halimbawa, isang uod ng bayabas. Hindi niya ito madalas makita. Ang natural na instinct niya ay imbestigahan ito. Walang red flag sa kanyang memorya tungkol sa uod ng bayabas. Kaya't mas malaki ang tsansa na susunggaban niya ito ng walang pag-aalinlangan. Ito yung tinatawag na reactionary strike, isang kagat na dala ng kuryosidad or instinct, hindi ng gutom. Ang mga pinakatusong isda ay madalas nahuhuli hindi dahil sa gutom sila, kundi dahil nagulat sila or na-challenge ng isang bagay na bago sa kanilang teritoryo. Kailangan din nating isaalang-alang ang seasonal changes or pagbabago-bago ng panahon. Ang pain na sobrang epektibo noong tag-araw ay maaaring hindi na gumana pagdating ng tag-ulan. Bakit? Dahil nagbabago rin ang natural na pagkain ng mga isda depende sa panahon. Sa tag-ulan, maraming insekto at bulate ang naanod papunta sa tubig. Kaya mas prefer nila ang mga ganitong klasing pain. Sa tag-araw naman, maaaring mas aktibo ang maliliit na isda, kaya mas epektibo ang mga pain na gumagaya sa kanila. Ang pagiging dekahon at paggamit ng iisang pain sa buong taon ay isang malaking pagkakamali. Ang magaling na mangingisda ay parang isang chef na nag-a-adjust ng kanyang menu depende sa kung anong sangkap ang in-season. Kailangan mong alamin kung ano ang in-season sa ilalim ng tubig. Ang linaw ng tubig or water clarity ay isa ring malaking faktor. Sa malabong tubig, mas umaasa ang mga isda sa kanilang pang-amoy. Kaya't ang mga pain na may malakas na amoy, kahit na ito pa ang sikat na pain, ay maaaring maging epektibo pa rin. Pero sa sobrang linaw na tubig, ang paningin ng isda ang kanilang pangunahing sandata. Dito, ang sikat na pain ay maaaring maging dehado. Bakit? Dahil kitang-kita ng isda ang bawat detalye, ang hindi natural na kulay, ang kapal ng iyong leader line, at ang itsura ng kawil. Sa malinaw na tubig, ang susi ay ang pagiging subtle o hindi kapansin-pansin, mas manipis na sinulid, mas maliit na kawil, at pain na mukhang eksakto sa natural na pagkain nila. Ang paggamit ng sikat na pain sa malinaw na tubig ay parang pagsusuot ng neon na damit sa isang hunting trip. Aminin natin, minsan nagiging biktima tayo ng lazy fisherman's trap. Ito yung pagiging tamad na mag-isip at mag-eksperimento. Mas madali kasing bumili na lang ng pain na subok na ng iba. Mas madaling gayahin na lang ang ginagawa ng katabi mo. Walang effort. Pero ang pangingisda ay isang sining at siyensya na nangangailangan ng effort. Ang paghahanda, pag-iisip at pag-i-eksperimento sa pain ay parte ng proseso. Ang mangingisda na naglalaan ng oras para maghanap ng kakaibang pain o gumawa ng sarili niyang timpla ay laging may kalamangan. Huwag kang mahulog sa patibong ng katamaran. Ang extra effort na ibibigay mo bago ka pa man makarating sa pamingwitan ay madalas na nagbubunga ng mas magandang huli. Isang magandang source ng impormasyon ay ang mga kapwa mo mangingisda, lalo na yung mga reklamador. Pakinggan mo ang mga hinaing ng mga nagsasabing walang huli o mahina ang kain ngayon. Kadalasan, sila yung mga gumagamit ng sikat na pain. Ang kanilang reklamo ay isang kumpirmasyon na ang pain na iyon ay hindi na epektibo sa araw na iyon. Imbes na sumabay sa kanilang reklamo, gamitin mo itong data. Kung hindi gumagana ang pain nila, malaki ang tsansa na kailangan mong gumamit ng ibang-iba. Tanungin mo sila kung ano ang gamit nila. At kapag nalaman mo, siguraduhin mong ang gagamitin mo ay ang kabaligtaran nito. Ang kanilang pagkabigo ay maaaring maging blueprint ng iyong tagumpay.
Ang pinakamataas na level ng pagbasag sa pattern ay ang paggawa ng sarili mong pain o DIY baits. Dito, walang limitasyon ang iyong pagiging malikhain. Pwede kang maghalo ng iba't ibang arena, essence, at sangkap na sa tingin mo ay magugustuhan ng isda. Ang kagandahan nito ay sigurado kang ikaw lang ang may ganoong klasing pain sa buong fishing spot. Isang amoy at lasa na hindi pa naaamoy o natitikman ng mga isda doon. Maaaring may mga trial and error. Baka sa una ay hindi ito gumana. Pero kapag nakuha mo ang tamang timpla, magkakaroon ka ng isang secret weapon na ikaw lang ang nakakaalam. Ang satisfaction na makahuli ng isda gamit ang pain na ikaw mismo ang gumawa ay walang kapantay. Minsan naman, hindi mo kailangang palitan ng buo ang pain. Ang kailangan lang ay isang small tweak o maliit na pagbabago sa presentasyon. Kung ang lahat ay gumagamit ng buong hipon, subukan mong hiwain ito sa gitna. Kung ang sikat na pain ay pellets, subukan mong ibabad ito sa konting coconut oil para magkaroon ng ibang amoy at maging mas makintab sa tubig. Kung bulate ang gamit, subukan mong maglagay ng 2 o 3 piraso sa iisang kawil para magmukha itong mas malaki at mas masigla. Ang mga maliliit na detalyeng ito ay maaaring ang maging pagkakaiba sa pagitan ng isang kagat at isang buong araw na paghihintay. Huwag maliitin ang kapangyarihan ng maliliit na pagbabago. At sa huli, ang pinakamahalagang pagbabago ay nangyayari sa ating isipan, ang mindset shift. Kailangan nating baguhin ang ating pag-iisip mula sa ito ang pinakamabisang pain patungo sa ano kaya ang pinakamabisang pain ngayong araw. Ang bawat araw ng pangingisda ay iba. Iba ang panahon, iba ang kondisyon ng tubig, iba ang mood ng isda. Ang pagiging isang epektibong mangingisda ay nangangahulugan ng pagiging isang problem solver. Bawat walang kagat ay isang problema na kailangan mong solusyonan. At ang solusyon ay madalas nagsisimula sa pagtatanong sa iyong sarili. Tama pa ba itong ginagawa ko? Ang pagiging bukas sa pagbabago at pag-e-eksperimento ang tunay na sikreto, hindi ang pain mismo. Kaya, dapat mo na nga bang itigil ang paggamit sa pinakasikat na pain sa inyong lugar? Ang sagot ay hindi naman kailangang isang direktang "o". Ang mas tamang sagot ay dapat kang maging handa na itigil ito anumang oras. Ang pinakabuod ng usapan natin ngayon ay ito. Ang pinakamalaking pagkakamali ng isang mangingisda ay ang pagiging predictable. Kapag ang ginagawa mo ay pareho sa ginagawa ng lahat, nagiging madali kang basahin ng kalaban mo na sa kasong ito ay ang mga isda. Ang tunay na game changer ay ang iyong abilidad na mag-isip, mag-obserba at mag-adapt. Huwag kang matakot na maging iba. Huwag kang matakot na subukan ng isang bagay na pagtatawanan ng iba. Dahil madalas, ang pinaka-weird na ideya ang nagbibigay ng pinakamalaking huli. Maraming salamat sa panunood mga kamangingisda. Sana ay may napulot kayong aral sa ating episode ngayon. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, huwag kalimutang pindutin ang like button, mag-subscribe sa ating channel, at i-share ito sa inyong mga kaibigan. At para sa inyo, may tanong ako, ano ang pinaka-weird or kakaibang pain na ginamit nyo na nakahuli ng isda? Ikwento nyo naman yan sa comment section sa baba. Hanggang sa muli, solid na huli sa inyong lahat.